mapagpala namin Diyos, ang banal at buhay na pinakamakapangyarihan sa lahat. Hallelujah, sa pangalan niyo po aming pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, sa pangunang dalangin ng aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Willistrada Almeida, your end time prophet or loving God. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa mga naunang bahagi ng ipong banal mong gawain na lubos mo pong nilangisan at pinagpala. Higit sa lahat, maraming salamat o Diyos sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Hallelujah, na nagsilbing aming kalakasan sa espiritual na buhay. Bago pong lahat, kami po ay tumudulog sa iyong banal na tunong biyaya. Kami patawarin niyo po sa mga kasalanan ng aming nagawa, mahal na Pinoon. Hallelujah. Nadalangin po namin, samahan niyo po kami sa pag-aaral ng iyong mga salita at pakikinig. Hallelujah, nito mahal na Panginoon. At gamitin mo pong daluyan ng pagpapala ang iyong abang lingkod. Tulungan na aking maipangaral ang iyong mga salita na may pag-ibig at kapangyarihan, sapagkat sa ganang akin wala po akong magagawa. At aming sama-samang tinatalian at sinasaway mga demonyo, mga lang sa aming kalagitnaan, we bind the power of darkness and belief in doubts, demons of hindrances and our midst, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po ay makaupo na po, mga minamahal. Bago pong lahat, I give the highest praise, glory, honor, worship to our dearest Jesus Christ, our loving Savior. And I give double respect and honor to our beloved parents in the Lord. And we will always cherish and remember the blessed teachings and preachings of our beloved Pastor Estrada Almeida and beloved Assistant Pastor Inasi Almeida. Greetings to all beloved Almeida family, sa ating pong beloved Orin Preacher and his family, at sa aking mga beloved co-preachers, beloved co-workers, sa inyo pong lahat mga minamahal na mga kapatiran. Praise the Lord, hallelujah. Magandang umaga po sa lahat mga minamahal ko, praise the Lord. At bago makalimutan, ngayong araw ay pinagdiriwang natin ang Mother's Day. Palakpakan natin ang ating mahal na Pinoon. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Kaya Happy Mother's Day sa lahat ng mga ilaw ng tahanan, mga minamahal. Lalo po sa ating beloved Assistant Pastor na si Almeida, praise the Lord, na nag-iwan ng mga aral at turo kung paano panindigan ang pagiging ina, hindi lamang ng tahanan, kundi ina ng pananampalataya. Everybody say amen. Binigyan tayo ng aral at turo na iniwan sa atin upang atin pong ito hindi lang alalahanin, kundi atin pong isagawa para lubos tayong pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At mga minamahal, ang pamagat ng ating pag-aaralan, grow in grace. Grow in grace, lumago sa biyaya. So kinakailangan tayong lumago sa biyaya. Everybody say amen. Basahin natin sa 2 Peter chapter 3 verse 18. Ako muna at sundan na lamang po ng Tagalog kung meron tayo pong Bible reader. Sabi dito, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Pakibasa po sa Tagalog sa ating mga Bible reader kung meron. Ikalawang Pedro, Kabanatang 3, talatay 18. Kung wala po ay tuloy-tuloy na lamang po tayo. Ako na lamang po muna. Ikalawang Pedro, Kabanatang 3, talatay 18. Ang sabi po dito, natapwat, magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakakilala o pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sumakanya nawa ang kalwalhatian ngayon at magpakailanman siya nawa. But say amen. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, ang Diyos, ang magpala sa kanyang mga salita. So mga minamahal, ang buhay ng Kristiyano ay hindi lamang po tungkol sa simula. Ito ay tungkol sa paglago, sa pagmature. Amen. So alam natin na we are saved by grace, hindi po dahil sa ating mga gawa, sabi ng Biblia, but the grace of God kung bakit tayo naligtas. Ngunit hindi sapat na sabihin lamang na ako ay naligtas na,
tayo ay naligtas na. Hindi sapat sabihin na tinanggap ko na ang mahal na Panginoong Jesucristo at ako'y nagpabautismo sa kanyang pangalan. So hindi rin sapat na tayo ay nagpupuri lang, sumasamba, at dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. So hindi sapat na tayo ay naglilingkod sapagkat hindi roon natatapos ang lahat. But say amen. Kasi ang tunay na kaligtasan ay nakikita sa patuloy na pagbabago ng buhay. Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa pagsunod, mga minamahal, sa kanyang mga utos, at sa pamumuhay ayon sa kanyang salita araw-araw. Amen. Magsunod sa kanyang salita araw-araw habang tayo ay lalong nagiging katulad ng ating mahal na Panginoong Jesucristo sa ating pag-iisip, pag-uugali, at pamumuhay. Kaya ang utos ng mahal na Panginoon ayon sa ating teksto, grow in grace. We must grow in grace. Kailangan tayo ay lumago sa biyaya. Amen. Kung sa paglago, sino ang kailangan natin, mga minamahal? Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Hindi tayo karapat-dapat, pero pinapasok niya tayo sa church sa kabila ng tayo makasalanan, marumi, pero tayo ay pinatawad ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Marumi tayo, pero nilinis ng dakilang Diyos. Wala tayong karapatan, hindi tayo karapat-dapat, pero tayo ay tinanggap ng mahal na Panginoon. Yun ang tinatawag na grace, biyaya. Amen. So isipin natin, for example, ang isang batang natututo sa school, hindi sapat na pumasok lamang po siya sa klase. So kailangan niyang magsikap, kailangan niyang magtanong at matuto araw-araw. So ganun din sa ating buhay Kristiyano, hindi sapat na tayo'y narito lang. Amen. Kailangan nating lumago sa biyaya, mga minamahal ko. So paano tayo lalago? How we can grow in grace, mga minamahal? Una-una, ang church ay hindi umiinog sa atin. Yun ang dapat nating pakaisipin dahil isa sa pinakamalaking panganib sa ministry o sa ministeryo ay ang isipin mo, kapag wala ako, babagsak ang church. Kapag umalis ako, hihina ang church. Matutumba sila. Ngunit sabi ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Mga minamahal, sabi ng Matthew chapter 16 verse 18. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pakibasa sa Tagalog, Mateo, kabanatang 16, talatay 18. Praise the Lord. Dito po mga minamahal sa aklat ng Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18, at sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Amen. Well, say amen. Sino ang nagtayo ng church? Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Kaya hindi natin pwede sabihin, kapag wala ako, babagsak ang church. Kapag umalis ako, hihina sila, matutumba sila. Ibig sabihin, ang mahal na Panginoong Hesus ang nagtatayo, hindi po tayo. Amen! Siya ang nagpapatatag, siya ang nag-iingat, mga minamahal, at hindi tayo ang pundasyon, hindi tayo ang sentro. Kaya kapag iniisip natin na tayo ang nagpapatakbo ng church, hindi tayo lumalago sa biyaya, kundi lumalaki ang ating pride, mga minamahal. But say amen. For example, isipin mo ang isang grupo ng tao na nagtayo ng tent. Kung iniisip nilang sila ang bahala kung tatagal o hindi ang tent at walang gabay at walang sinusunod na instruction, ano pong mangyayari? Puro stress, puro problema, puro kaguluhan ang mararanasan nila. Pero,
kung may designer at builder na eksperto at susundin lang nila ang mga instructions, matitiyak, natatagal at mananatili ang tent. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So ganito rin sa church, mga minamahal. Ang mahal na Panginoong Hesus, ang designer or builder po, mga minamahal. Kaya kung susundin natin ang kanyang gabay, mananatili at magtatagal ang church. Amen! Sino sa atin ang madalas iniisip na kung wala siya, hindi tatakbo ang church? Kung ganito ang ating kaisipan, ay saliksikin natin ang ating mga puso. Search our hearts at magsisi tayo, mga minamahal. Everybody say amen. Amen. Alisin ang pride. Because the humility is the principle of the Bible. Ang pagpapakumbaba ang prinsipyo ng Biblia. So ang pride, mga minamahal, ay kalaban ng grace. Ang pride ay kalaban ng grace, mga minamahal ko. Sabi ng Bible, God resisted the proud but giveth grace unto the humble. Basahin natin sa Santiago, Kabanatang 4, talatay 6. Tagalog. Dito po sa Santiago 4:6, ang sabi po rito, ngunit siya ay nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga nagpapakumbaba. Amen. Palakpakan natin malakas ang mahal na Panginoon. Kaya when there is pride, there is a resistance na galing sa mahal na Panginoon. Kapag may pride, may resistance ang Diyos. Kaya nga sabi ng ating nabasa, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. So ang pride kasi, mga namahal, ay hadlang sa biyaya. Kapag inisip mo na ikaw ay pinakamahalaga, ikaw ang sentro, ikaw ang may karapatan sa lahat, nagiging mahirap para sa Diyos na magtrabaho sa iyo at kumilos sa iyo, mga minamahal. Amen! So ang resistance ng Diyos, dito, mga minamahal ko, ay hindi parusa, kundi paraan ng Diyos, way para ipakita sa atin na kailangan natin ng humility. Kailangan natin ng pagpapakumbaba. Amen! So ang paglago sa grace, o paglago sa biyaya, saan nagsisimula, mga minamahal ko? Nagsisimula sa pagpapakumbaba. Humility, mga minamahal. Amen! So kapag inalis ang pride at nilalapit ang puso natin sa Diyos, mga minamahal, mas bukas tayo sa pagtuturo, sa correction, at mas bukas, mga minamahal, ang mga pagpapala, darating po yan sa atin. That because of humility, mga minamahal. At inaalis natin ang pride, nilalapit natin ang puso natin sa mahal na Panginoong Jesucristo. Everybody say amen. Kapag may humility, may grace. Kapag may pagpapakumbaba, may biyaya, mga minamahal. Di ba? Ating labasa, mga namahal ko, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble, mga minamahal. So kaya, mauna dapat ang pagpapakumbaba bago ka itaas ng mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya alisin ang pride. Dahil ang tunay na paglago ay may kasamang pagyuko. Amen! Pagyuko sa Diyos. Humility, mga minamahal ko. For example, isipin natin ang isang malaking puno. Matibay ang pagkakaugat sa lupa. Ngunit, kung ang sanga ay mataas, mga minamahal, anong mangyayari? Siyempre, madali itong mabali ng bagyo. Sobrang taas na. Amen? Amen. So, ganun din sa atin, kapag tayo ay napupuno ng pride, mas madali tayong madala, mas madali tayong matukso, mga minamahal. So ano ang ginagawa natin kapag may parangal at pagkilala, may recognition, may appreciation sa bawat isa atin, mga minamahal? Hindi may iwasan yon, mga minamahal ko. Pero nasisiyan ka ba sa sarili mo o ibinibigay mo ang karangalan at kalwalhatian sa mahal na Panginoong Jesucristo? Kaya tinuruan tayo ng mga magulang natin sa Panginoon, kapag pinuri ka ng iba, ibigay mo sa Diyos ang kalwalhatian. Glory to God, not glory to me. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoong Jesucristo.
Ano pa, huwag tayong maglingkod dahil sa pag-aakalang tayo ang pinakamahalaga o pinakakailangan, mga minamahal. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Kasi isa sa mga pangkaraniwang tukso sa ating paglilingkod ay ang pakiramdam na ako ang mahalaga. Ako ang pinakamahalaga dito. So isipin natin, o inisip natin minsan mga naman, ako ang pinakamaraming ibinibigay, ako ang pinakamagaling, ako ang may pinakamaraming nagagawa. Minsan, naisip din natin, kapag hindi ako kikilos, walang mangyayari. O kapag wala ako, hindi tatakbo ang church, mga minamahal. Sabi ng mga pastor, mga minamahal ko, wala pa siyang nagagawa. Amen? Amen. Tanda ng pagpapakumbaba, mga minamahal. Pero alam natin na maraming nagawa ang ating mga pastor. Panalangin, pag-aayuno, sakripisyo, pagpapagal, mga minamahal. Dahil kung wala siyang nagawa, wala rin sana tayo dito. Pero because of humility na nasa kanyang puso, iniisip niya, sinasabi niya, wala pa siyang nagagawa. Itinuturo sa atin, mga namay, na laging ang mentalidad ng isang Kristiyano, dapat iniisip niya, mga minamahal, na wala pa tayong nagagawa sa harapan ng mahal na Panginoong Jesucristo. Tanda ng ating pagpapakumbaba sa ating mahal na Panginoon. Ngunit kung hindi ganito ang ating pag-iisip, mga minamahal, ay maaaring magbukas ng pinto, mga minamahal ko, sa pride. O maaaring magbukas ng pinto sa pride. At kapag may pride, magkakaroon ng resistance ng Diyos, mga minamahal. God resisted the proud, mga minamahal ko. Kaya ang paglilingkod ay hindi tungkol sa kung gaano tayo kahalaga, kundi tungkol sa kung gaano tayo kasunurin at nagpapagamit sa mahal na Panginoong Jesucristo ng buong puso, mga minamahal. Ang katotohanan, oo, mahalaga tayo sa Diyos, mga minamahal. Pero hindi base sa kayamanan, sa ating kayamanan, hindi base sa kakayahan, hindi base sa posisyon, mga minamahal, kundi dahil tayo ay Kanyang nilikha at Kanyang minamahal, mga minamahal. Amen! Sa Bible, ipinapakita ng bawat isa sa atin ay espesyal sa Kanyang paningin, mga minamahal. So ang pagiging mahalaga natin sa Diyos ay nakikita sa Kanyang plano para sa atin, mga minamahal. Kahit gaano tayo kaliit o tila wala, mga minamahal, ginagamit niya tayo para sa Kanyang layunin. Amen! So kahit ang mga simpleng gawa ng kabutihan, pagmamahal at pagsunod sa Kanya ay mahalaga sa Kanyang puso. Mahalaga sa paningin ng mahal na Panginoon. Kapag ginampanan natin ito, mga minamahal, ng buong puso, hindi para sa tao, hindi para sa ikalalahati natin, mga minamahal, ikapupuri natin, kundi para sa mahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal. May say amen. Kaya yun po, mga minamahal. Kahit ang mga simpleng gawa ng kabutihan, pagmamahal at pagsunod sa Kanya ay mahalaga sa Kanyang puso. Pero, hindi sa atin nakadepende ang Diyos. Amen. Amen. Hindi sa atin nakadepende ang Diyos. Dapat tayo ay nakadepende sa Kanya, mga minamahal. Bakit? Sabi ng Biblia, without me, ang sabi ng mahal na Panginoon, without me, you can do nothing. Sabi ng Juan, Kabanatang 15, talatay 5, pakibasa po, mga minamahal. Juan, Kabanatang 15, talatay 5. Praise the Lord. Dito po mga minamahal sa aklat ng Juan, Kabanata 15, versikulo 5. Tuloy po. Praise the Lord. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Amen. But say amen. So, kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. We can do nothing, mga minamahal. Biblical example, si Apollos at si Pablo, mga minamahal. Basahin natin mga gawa, Kabanatang 18, talatay 24 hanggang 28. Kasi si Apollos ay mahusay magturo. Pero lumago pa siya lalo sa guidance ni Priscilla at ni Aquila, mga minamahal. Ano po ang sabi ng mga gawa? Kabanatang 18, talatay 24 hanggang 28. Dito po sa mga gawa, 18, talata po ay 24
4 hanggang 28. hanggang 28. Sabi po dito, mga minamahal, ngayon ang isang Hudyo na nagngangalang Apolos na siyang Alejandrino na sa lahi at taong marikit mga mangusap ay dumating sa Episo at siya'y makapangyarihan ukol sa mga kasulatan. Ang taong ito'y tinuruan sa daan ng Panginoon at palibhasay may maningas na espiritu ay kaniyang sinalita at itinurong maingat ang mga bagay na tungkol kay Jesus na ang naalaman lamang ay ang bautismo ni Juan. Sa 26, at siya ay nagpasimulang magsalita sa buong tapang sa sinaguga, datapwat nang siya ay marinig ni Priscilla at ni Aquila ay kanilang isinama siya at isinaysay sa kaniya ang daan ng Panginoon ng lalong maingat. Sa 27, at nang ibig niyang lumipat sa Akaya ay pinalakas ng mga kapatid ang kaniyang loob at sila'y nagsisulat sa mga alagad na siya'y tanggapin at siya'y dumating doon ay lubos na tumulong siya sa mga nagsisisampalataya sa pamamagitan ng biyaya, sapagkat may makakapangyarihan dinaig niya ang mga Hudyo at hayag na ipinakilala sa pamamagitan ng mga kasulatan na si Jesus ay ang Kristo. Amen. Praise the Lord. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. So si Apolos, mga minamahal, ay isang larawan ng Kristiyano na mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Maninga sa Espiritu, sabi ng ating nabasa. Kaya grabe ang eagerness niya sa pangangaral ng salita ng Diyos. Lalo po sa doctrine about baptism. Pero tinuturo lang niya, ang alam niya lang is baptism ni Juan, mga minamahal. Kaya siya ay kinurek ni Priscilla at ni Aquila, mga minamahal ko. Everybody say amen. So tinanggap niya rin ito. Lumago siya ng lumago, mga minamahal, in spiritual. So makikita natin, kapag tinanggap natin ang correction, kasi tayo lahat nagkakamali. Amen. Nagkakamali, nagkukulang. Pero kapag tinanggap natin ang correction, lalago at lalago tayo because of humility. Pagtanggap is a sign of humility. Pagtanggap na pagkakamali na walang pagrireklamo, mga minamahal, that is a sign of humility. Kapag may humility ka, lalago ka sa biyaya, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So ang growth at resulta ay gawa ng Diyos, hindi sa sariling husay, mga minamahal. Amen! Mahusay ako. Dahil sa talent ko, hindi po, mga minamahal. Ang growth at resulta ay gawa ng Diyos, hindi sa sariling husay, mga minamahal. Ang sabi nga ng 2 Corinthians chapter 3, verse 6, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit sino ang nagpapalago? Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Amen! May kanya-kanyang talento, tinatawag ng division of labor, mga minamahal. Pero ang nagpapalago dito, hindi ang tao, kundi ang mahal na Panginoong Jesucristo. Amen! Magtanim lang tayo, gumawa, mga minamahal, ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ngunit ang nagpapalago, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. So ang ating mahal na pastor ay ginamit bilang instrumento para tayo maturuan at magabayan at mapalalim ang ating kaalaman at unawa sa kanyang salita. So natuto tayo, hindi dahil sa kanyang, hindi dahil sa sarili nating kakayahan, mga minamahal, hindi dahil sa karunungan, mga minamahal ko, na ikinandili sa atin ng mga magulang natin sa Panginoon. Saan ang galing yon? Walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody say amen. So ginamit niya ang ating mga pastor at ating mga magulang sa Panginoon, ang ating mga magulang sa Panginoon rather, upang tayo ay lumago sa biyaya at magkaroon ng tamang pag-unawa sa kanyang kalooban. Amen? Sabi ng Biblia, I will give you pastors which shall feed you with knowledge
According to mine heart, I will give you pastors according to mine heart, we shall feed you with knowledge and understanding. Kaya hindi natin pwedeng isipin na pwede na kaming pumalit sa ating mga pastor. Hindi po iyon ang ating desisyon. That is not our decision. Amen? Ang Diyos ang naglalagay ng mga leader sa kanyang iglesia. At hindi tayo ang may karapatan na pumili o magpalit, mga minamahal. So ang ating papel ay sumunod, magpakumbaba at tanggapin ang gabay ng Diyos sa pamamagitan ng mga turo na iniwan sa atin ng mga magulang natin sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody shout, Amen! Kaya pag may naririnig kayo about negative, mga minamahal, laban sa ating mga pastor, mga magulang natin sa Panginoon, do not entertain them, mga minamahal. Amen! I-cast out nyo po yun, mga minamahal, dahil yun po ay gawa ng kaaway, mga minamahal ko. Maaligid, ang kaaway, umahanap ng masisila. Kasi mga bibigla ka minsan, mga minamahal. Even the very elect, sabi nga, pwede pang mabiktima ng kaaway, mga minamahal. Amen! So si David, kay Saul, mga minamahal, another example, sa unang Samuel, kabanatang 24, talatay 6, mga minamahal, kahit may pagkakataong patayin na ni David, si Saul, at ipakita na siya ang mas makapangyarihan, mas magaling o karapat-dapat kaysa kay Saul, pinili niya pa rin na magpakumbaba at hintayin ang plano ng Diyos. Amen! So hindi inisip ni David na kailangan kong patayin si Haring Saul para mapalitan ko na agad na bilang hari at makita ng buong Israel na ako ang mas makapangyarihan, mas magaling o mas karapat-dapat. Hindi po yon inisip ni David, mga minamahal. Amen? Amen. Kundi ang kanyang ginawa, nagpasya siyang gumawa ayon hindi ayon sa kanyang sariling kagustuhan, mga minamahal. Kasi yon ay pride, mga minamahal, at hindi paglago sa biyaya. So sa halip, sa pamamagitan ng pagtitiis at pagsunod sa timing ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Lumago si David sa karunungan, lumago si David sa pagpapakumbaba, at sa kalaunan, itinaas siya ng ating mahal na Panginoon sa tamang panahon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Ginawa siyang hari ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. So ipinapakita nito na ang tukso ng pride at paghahangad ng sariling glory o kalulhatian ay likas sa tao po, mga minamahal. Lahat tayo may pride. Amen. Amen. Ngunit ang tunay na paglago sa biyaya ay kabaliktaran nito sapagkat ito ang nagbubunga ng kababaang loob, mga minamahal. So kapag may pagkakataon ka, mga minamahal ko, na makuha ang credit o ipakita ang lakas mo, anong gagawin mo? Pipiliin mo bang i-glorify ang sarili o manalig sa plano ng Diyos? Katulad ni David, may pagkakataon na ipakita ang lakas niya, pero hindi niya ginawa, mga minamahal. Naghintay siya sa plano ng Diyos. Naghintay siya, mga anak, kung kailan siya itataas ng mahal na Panginoon. Everybody say Amen! So ibig sabihin, kailangan natin ang tamang puso at paglilingkod at lubos na napagkadepende sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kasi kapag naglilingkod tayo, mga minamahal, tanungin natin ang ating sarili, para kanino ako naglilingkod? Sa Diyos ba o sa sarili kong pride o sa sariling pagpapahalaga? Maglingkod tayo dahil tinawag tayo ng Diyos. Hindi dahil kailangan tayo ng church, mga dahil iniisip mo na magaling ka, talented ka, mayaman ka, matagal ka na sa church, mga minamahal. Kung may aalis man sa church o huminto man sa paligid natin, tuloy pa rin ang gawain ng mahal na Panginoong Jesucristo. Amen! Manalangin tayo, mahal na Panginoon. Tulungan mo akong maglingkod dahil sa iyo. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa ikalulalhati mo, mahal na Panginoon. You want to say Amen? Kapag naglilingkod ka sa church, nasaan ang motibasyon ng iyong puso? Para sa Diyos ba? O para sa sarili mong halaga, mga minamahal? So isipin natin kung bakit tayo pinapasok sa church, mga minamahal ng mahal na Panginoon. Hindi tayo pinapasok sa church dahil mabuti tayo. Pinapasok tayo sa church dahil siya ay mabuti, mga minamahal. Amen! Makasalanan tayo, pero pinatawad ng mahal na Panginoon. Naligaw tayo, pero tayo hinanap ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Wala tayong karapatan, pero binigyan tayo ng pagkakataon ng mahal na Panginoong Jesucristo. Amen!
Yun ang tunay na tinatawag na grace, mga minamahal, biyaya. Huwag kalimutan kung saan tayo nanggaling. So kapag nakalimutan natin ang dating tayo, dahil doon pumapasok ang pride, mga minamahal. Amen? Amen. Kapag naalala natin na tayo ay niligtas lang sa biyaya, doon tayo lalago. Ay, niligtas lang pala ako sa biyaya. Ako pala ay kinahabagan lang. Kailangan kong magpakumbaba, kailangan kong sumunod, kailangan kong magpasakop, kailangan kong magpatawad, kailangan kong umanawa dahil ako ay kinahabagan lamang ng mahal na Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Amen! Magpatawad, magmahal. Ngunit ang paglago ay hindi lamang sa isip, mga minamahal. Hindi lamang sa salita, kundi sa pamamagitan ng gawa. Amen! Biblical example, si Zacchaeus. Si Zacchaeus ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos na magbago sa pamamagitan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. So hindi niya nagawa ito sa sarili lang. Amen? Hindi niya nagawa ito sa sarili lang, kundi ang Diyos ang nagbukas ng kanyang puso at nagdala, mga minamahal, sa pagbabago, sa tunay na pagbabago. Ngunit tinanggap ni Zacchaeus, mga naman, ang biyaya na iyon at kumilo sa kanyang bagong puso. So anong kanyang ginawa, mga minamahal? Ibinalik niya ang kanyang mga ninakaw. Nagbigay sa mahihirap. Kaya doon siya lumago sa biyaya. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, ulitin ko, hindi lamang sa isip, salita, mga minamahal, ang paglago sa biyaya o pagiging matured ng isang Kristiyano, kundi mga minamahal sa pamamagitan ng gawa. We want to say amen? So hindi natin pwede sabihin na matagal na ako sa church, but without changes, mga minamahal, walang pagbabago, pagsunod sa kalooban ng Diyos, yun ay hindi paglago sa biyaya, mga minamahal. Dahil ang paglago sa biyaya, ang grace ng Diyos ay ang nagbubukas ng pagbabago, mga minamahal. Pero kailangan rin natin ng tugon at aksyon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So pinapakita nito ang cooperation ng tao at Diyos, mga minamahal, sa spiritual growth. Grace plus obedience, ang biyaya ng Diyos. Pero kailangan isamahan ng obedience. Grace plus obedience is equal to growth in grace. Lalago tayo kapag tayo ay sumusunod sa mahal na Panginoong Jesucristo. Amen! So paano mo maalala araw-araw na grace ang nagdala sa iyo sa church at hindi ang sarili mong kakayahan? So isipin natin, mga minamahal, sino po ang nag-scholar po dito? So marahil meron po. Isipin natin ang isang estudyante na binigyan tayo ng scholarship. So hindi niya ito natanggap dahil sa sarili niyang galing. Amen? Sarili niyang talino, kundi dahil sa generosity ng nagbigay. So kapag nakakalimot siya sa pinagmulang tulong, hindi siya marunong magpasalamat, magiging mayabang siya. Say amen. Tulad ng scholarship, ang grace ng Diyos ay hindi bunga ng sariling pagsisikap. Ito ay ibinigay lamang sa bawat isa sa ating mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya dapat tayong manatiling mapagpakumbaba at laging umaasa sa dakilang Diyos, mga minamahal. But say amen. Ano ang dapat nating gawin, mga minamahal? Kilalanin ang mahal na Panginoong Jesus araw-araw. Pasalamatan natin ang mahal na Panginoon araw-araw sa biyayang ipinagkaloob niya sa atin, mga minamahal. Hindi lang sa pulpito o sa bahay, sambahan, kundi sa personal na buhay, mga minamahal. Maglaan lagi ng oras, mga naman, sa pagbabasa ng Biblia, pananalangin, pag-aayuno, at refleksyon, mga minamahal, kung ano ang status natin spiritually, mga minamahal. Bawal say amen. So patuloy na alisin ang pride. Yan ang dapat natin gawin pa, mga minamahal. Kasi araw-araw may laban po tayo. Amen? Amen. Araw-araw may laban, spiritual battle, mga namahal, laban sa ego, laban sa pride, mga minamahal. Kapag may temptation o na magyabang ang isang Kristiyano o magmalaki, anong dapat natin gawin? I-refocus natin ang puso sa mahal na Panginoong Jesucristo. Oy, ako nagmamalaki na ata dahil sa aking salita, dahil sa aking inisip. So kailangan nating i-refocus ang puso natin sa Diyos, sa salita ng mahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ay mas kinalulugan ng Diyos, o kinalulugan ng Diyos rather, ang nagpapakumbaba kaysa nagmamataas. Everybody say amen! And humility is the biggest source of our strength. Napaka-powerful po yan, mga minamahal. Amen!
Everybody shout amen. Paano pang dapat natin gawin, mga minamahal? Isabuhay ang pagpapakumbaba. So, hindi kailangan ipakita na ikaw ay pinakamagaling. Mas mahalaga na makita sa atin si Kristo. Amen! Dahil ang mahal na Panginoon, ano ibig sabihin nito makita sa atin si Kristo, mga minamahal? Kasi dahil ang mahal na Panginoon ay may servant heart. Amen! Pusong mapaglingkod. Ibig sabihin, handa ang puso mo na mapaglingkod o tagapaglingkod sa Diyos at sa kapwa, hindi para sa sariling kapakinabangan o papuri ng iba, mga minamahal. Maglingkod ng hindi naghahanap ng kapalit. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kasi ang paglilingkod ay hindi dapat para sa recognition, hindi para sa reward o pagpapakita ng galing, mga minamahal, kundi dahil ito ang kalooban ng Diyos at paraan para tayo lumago sa biyaya, mga minamahal. Everybody say amen. Sabi ng Biblia, di ba? Maging ating inaawit, if you wanna be great, learn to be the servant of all. Amen. Even the Son of Man did not come to be served, but to serve, mga namahalang. Mahalap na parito, hindi para paglingkuran siya, kundi siya, mga minamahal ko, ay naglingkod hanggang sa katapusan, hanggang sa kanyang kamatayan, mga minamahal. So, ang ating mahal na Jesucristo, ang ultimate model ng servant heart, mga minamahal, naglingkod na walang hinihing kapalit hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. So in connection of grow in grace, mga minamahal, ang tunay na spiritual growth ay nakikita sa puso ng naglilingkod, hindi sa kung gaano karami ang nagawa o kung gaano ka na-recognize, mga minamahal. Amen! So ang grace lumalago kapag may aksyon, kapag ang aksyon ay nakapokus sa Diyos at hindi sa sarili, mga minamahal. Doon tayo lalago. Nakapokus tayo sa salita o sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Everybody say amen. Ang sabi ng last verse, samandaran po magpapaawit at ang mga manunugto. Filipos, Kabanatang 2, talatay 6, talatay 8. Pakibasa. Last verse na tayo. Filipos, Kabanatang 2, talatay 6 hanggang 8. Praise the Lord. Dito po minamahal sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 8. Na siya bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkos hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. 8. At palibasa ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So kahit na siya ay Diyos, mga minamahal, nagpakababa at naging alipin hanggang sa kamatayan sa krus. So siya ang ultimate model ng growth in grace, mga minamahal. Amen? Amen. Kaya bilang pangwakas, mga minamahal, tandaan natin, hindi tayo ang tagapagligtas ng church. Hindi tayo ang tagapagpatakbo ng gawain. Hindi tayo ang sentro. Ibig sabihin, kailangan natin ang mahal na Panginoong Jesucristo. Kung may aalis man sa atin, tuloy pa rin ang gawain ng mahal na Panginoon. Kung may huminto man, hindi siya hihinto, mga minamahal. Ngunit huwag isipin na ang paglago ay instant. Everybody say amen. Kasi nasa process, mga naman. Huwag ka rin mag-expect sa iyong katabi, ay, tagal na to, ba't hindi pa lumalago? You cannot judge, mga minamahal ko. Amen? Hindi po instant, mga minamahal. Pag-pray mo siya, lumago. Ng tungkulin ng isang Kristiyano, mga minamahal. Pero tuloy-tuloy ang proseso, mga minamahal. Maliit na akbang araw-araw, pero nagsusumikap ka na maging na lumago sa biyaya ng mahal na Panginoong Jesucristo. Dahil sa bawat pagkakataon ng pagsunod, pagbibigay at pagpapakumbaba, mga minamahal, doon tayo lumalago sa biyaya ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya inuutusan tayo, mga minamahal, kinakailangan we must grow, mga minamahal, in grace. Kailangan tayo ay lumago sa biyaya. Tayo po'y umawit sa mahal na Panginoon. Apple tayo. My heart is so proud. My mind so unfocused. I see the things you do to me as great things I have done.
And now you gently break me, lovingly you take me. You hold me as my father and mold me as my maker. I ask you how many times will you pick me up when I get connected to you. And each time I will fall short of you. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you're walking the path on my daily sufficient grace. Hallelujah! Nasa atin natin mga kamay. At times I may weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better. For who am I, Lord? For who am I? Sino ako? Sino kami para maglingkod sa iyo? Hindi kami karapat-dapat. Alam namin hindi kami karapat-dapat, O Diyos. Hallelujah. The burst of my heart and gives me happy dawn. I ask you how many times will you pick me up when I get connected to you. Each time I will for sure, hallelujah, with forgiveness abound. And you answer my prayer. And as long as you're seeking my praise, you walk in the path of my daily grace. Hallelujah. 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 As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So we've said, hallelujah, hallelujah, hallelujah. I'm learning to simply obey you by giving out my life to you. All that you're giving to me. Hallelujah. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer my child, and as long as hallelujah, hallelujah, you walk in the power of my daily sufficient grace. Maraming beses na ako ay nadarapa sa pagtakbo papalayo sa'yo. Di mabilang na sakit sa iyong kalooban, pagsuway sa mga utos mo. Ngunit handa ka magpatawad at lagi mong hinihintay na ako'y bumalik at tuwag sa iyong ngalan. Maraming beses na tayo nadarapa, mga minamahal. Kaya minsan tayo ay nagmamataas sa mahal na Panginoon. Nagkakasala tayo sa harapan ng ating dakilang Diyos. Nasasaktan natin ang mahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah, sa pagsuway natin sa Kanyang mga. Ngunit ang mahal na Panginoon dahil sa Kanyang biyaya, lagi siyang naghihintay, mga minamahal, na tayo magsisi at magbalik loob sa Kanya. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming beses na ako ay nadarapa sa pagtagpo palayo sa'yo. Hallelujah, di mabilang. Hallelujah, hallelujah. Pagsuway sa mga ina, ngunit handa ka magpatawad. Lagi mo
sa pagtakbo palayo Hindi mabilang na sakit sa iyong kaloob pagpagsuway sa mga utos mo. Ngunit handa ka magpatawad ang lagi mo. Hallelujah. Ako'y bumalik At tumawag sa iyong ngalan. Taas natin ang ating mga kamay. Maraming beses na ako nadarapay sa pagtakbo palayo sa iyo. Di ba bilang nasakit sa iyong kalooban magsuway sa mga utos mo. Ngunit handa ka Hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah, na ako'y bumalik at tumawag sa iyong ngalan. Maraming beses na ako ay nadarapa sa pagtakbo. Hallelujah, di mabilang. sa iyong kaloob pagpagsuway sa mga Hallelujah. Ngunit handa ka magpatawad, lagi mo hinihintay. Na ako'y muli at tumawag sa iyong ngalan. Minsan ba maraming beses na ako'y nadarapa sa pagtakbo palayo sa iyo. Hindi ba bilang nasakit sa iyong kalooban magsuway sa mga utos mo. Ngunit Lagi mo hinihintay na ako'y bumalik at tumawag sa iyong ngalan. Maraming beses na ako ay nadarapa sa pagtakbo palayo sa iyo. Hallelujah, di mabilang na sakit sa iyong kalooban pagsuway sa mga utos mo. Ngunit handa ka magpatawad, lagi mo ginintay. ako'y bumalik At tumawag sa iyong ngalan. Ikaw lang ang aking kailangan. Turuan mo ako, lagi ko maalala. Kailangan natin ang mahal na Panginoon. Hindi tayo mabubuhay kung wala ang mahal na Panginoon. Magpaturo tayo sa ating mahal na Panginoon. Huwag mo kaming bitawan, O Diyos. Hallelujah. Huwag kami nagmamataas. Turuan mo kami magpakumbaba. Hallelujah. patunayan, Puso kong magkasalanan. Maraming beses na ako ay nadarapa sa pagtakbo palayo sa iyo. Hindi mabilang na sakit sa iyong kalooban pagsuway sa mga utos mo. Ngunit handa kang magpatawad at lagi mo hinihintay na ako'y bumalik at tumawag sa iyong Maraming beses na ako ay nadarapa sa pagtakbo palayo sa iyo. Hindi mabilang na sakit sa iyong kalooban magsuway sa mga utos mo. Ngunit handa ka magpatawad, lagi mong hinihintay na ako'y bumalik at tumawag sa iyong ngalan. Na ako'y bumalik at tumawag sa iyong ngalan. Na ako'y bumalik, tumawag sa iyong ngalan. Hallelujah. Sabi nating inawit, manamahal.
Ikaw lang ang aking kailangan. Turuan mo ako na lagi kong maalala ang kabutihan ng iyong pusong mapagmahal. Huwag mo, O Diyos, akong bitawan. Huwag na huwag mo akong iiwanan. Handa kong patunayan ang puso kong kasalanan. Hallelujah. Ang gusto na mahal ng Panginoon. Hallelujah. Iyag natin ang ating mga kasalanan. Kung tayo nagmamataas, hallelujah. Ito'y, hallelujah, idulog natin sa mahal namin. Tayo bigyan ng mapagpakumbabang puso, hallelujah, para tayo lalo lumago sa biyaya, mga minamahal. Yan ang utos ng mahal na Panginoon. Kapag tayo lumago sa biyaya, bukas, mga manalagi, ang pinto sa pagpapala, sa mga pangako ng Diyos, higit sa lahat, ang buhay na walang hanggan. Sa pagkakataong ito, itaas natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Praise the Lord. Habang nadarama natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Taas natin ang mga kamay yung nais lumuhod. Lumuhod po kayo. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo dumalangin. Dakila at mapagpala namin Diyos sa mga banal at buhay na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa pangalan niyo po, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Sa pangunang dalangin ng mahal na Pastor, Wilistad Almeida, your end-time prophet or loving God. Nandito po kami, malapit sa mga pangailangan ng bawat sa amin. Lalo po mga minamahal na mga kapatid sa mga oras na ito. Kagaling ng karamdaman, kalutasan ng problema, pagpapalang material, pagkalabog po sa kanila, hindi po maging adlang sa kanilang patuloy na paglilingkod sa iyo. Isa lahat ng espiritual na pagpapalaibo sa bawat sa amin. Mahal na pagbilikaan kami ng isang pusong mapagpakumbaba. Mahal na Panginoon, kami lumago sa iyong biyaya hanggang sa iyong pagbabalik sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Yan ang samot na langin namin. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Let us shout unto God. Or ipatong natin ang ating kanang kamay, radyo mga namahal, saka kanang kamay ang ating kanang kamay sa ulat, ang kaliwang kamay sa parte ng katawan may karamdaman. Hallelujah. Praise the Lord. Saway natin ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus sa taga Nazaret. Aming sama-samang tinatalian at sinasaway ang mga demonyong mga karamdaman katulad ng cancer, leukemia, diabetes, hypertension, sakit sa baga, sakit sa tiyan. Hallelujah. Pagkabulang, pagkabigiti mo sa pride, lust of the flesh, of the eyes, vain glory, homosexuality, lesbianism, malalamig, palulupaypay, carnality. Hallelujah. Sicknesses be healed, problems as well, vices be gone. Hallelujah. Be blessed in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Let us shout unto God with the voice of triumph. Tayo po sisigaw ng hallelujah 3 times as we chant 3 times. Taas natin ang ating mga kamay. Angkinin natin ang ating mga panalangin na itinugunan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Buong lakas. Mga minamahal, tayo po ay sabay-sabay. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, I love you, Jesus. God bless you po, mga minamahal. At yan nagtatapos ang pag-aaral ng salita ng Diyos. To God be the glory.